Nahirapan ng husto itong si Charlene sa kanyang anak-anakan na si Libby sapagkat pinipilit talaga nito na ibalik sa kulungan itong si Princess. Ngunit mahigpit na tinututulan ito ni Charlene lalo't ang desisyon ay galing sa piskal at korte na ang nagdesisyon na palayain nga itong si Princess sapagkat inosente siya. Ang maigi umano nilang gawin ay hanapin kung sino talaga ang possible na suspect. Hindi matanggap ni Libby ang katotohanan yon na walang kasalanan itong si Princess sapagkat punong-puno siya ng insecurity. Kahit mali ang kanyang ginagawa ay talagang ipipilit niya at kinampihan pa talaga siya ng kanyang lola as if naman na totoong apo siya, ngunit siya ay isang huwad naman na apo. At dito nga ay galit na galit ang bruha maging dito kay Charlene dahil nais ng matanda ay gagawin na nga ang lahat ng makakaya kahit gumamit pa sila ng malaking pera, mabalik lamang sa kulungan itong si Princess. Ngunit sinabi nga nitong si Raymond na hindi maaari ang gusto niyang mangyari sapagkat desisyon na nga ng korte na palayain na nga itong si Princess. Galit ang matanda lalo't maging itong si Charlene ay humarang. Hindi sila gagamit ng anumang pera o anumang effort para lamang ibalik itong si Princess. Kailangan nilang tanggapin na walang kasalanan itong si Princess at kailangan nilang ang totoong suspect, hindi yung ipipilit nila. Hihirapan ng gusto itong si Charlene dahil lalong lumalayo sa kanya ang loob nga nitong si Libby sapagkat nararamdaman na naman niya na mas kinakampihan nga ni Charlene itong si Princess sapagkat ramdam din naman ay ni Charlene na talaga nagsasabi ng katotohanan itong si Princess. Ramdam niya ang kabutihan sa loob ng kulungan. Naniniwala siya kay Princess kung ikumpara nga dito kay Libby. Di na nga alam ni Charlene kung ano ang gagawin niya sa kanyang anak dahil lalong nagdadrama ito sa kanya. Nahihirapan siyang kunin ang loob nito, lalong lumalayo ito sa kanya. At sa pagkakataong yun, walang ibang matakbuhan nga itong si Libby kundi sa kanyang totoong ina na bruha din na ito nga si Divina. Magkasundo ang dalawa. Alam nilang lahat na walang kasalanan itong si Princess. Ngunit dahil sa matinding galit at inggit dito kay Princess ay talagang pinapahirapan nila ng husto ang bata. At ngayon tadhana na nga ang gumawa ng paraan na siya ay makalaya. Ngayong malaya na nga itong si Princess, hindi na rin malabo na malalaman ang lahat ng pinagagawa nga nitong si Libby. Maging ang pagkakulong noon nitong si Charlene ay kagagawan din ng kanyang bruhang anak-anakan na ito nga si Libby sa patnubay ng kanyang totoong inang ahas na ito nga si Divina. Isang tao na lang ang makapagpapatunay, walang iba kundi ito nga si Onse. Sa pag-akala nga ng lahat ay patay na nga itong si Onse, ngunit hindi, talagang nagtatago lamang ito at nagpapalamig, nagpapalakas. Kumukuha lamang ito ng tiyempo at pag nagkataon ay lalabas din siya upang magsalaysay sa totoong nangyari sa kanya na pinapahirapan nga siya ng husto nitong si Divina at nasaksihan niya kung gaano nga kademonyo itong si Divina. Well guys, yan ang ating pakaabangan sa lalong umiinit na tagpo na prinsesa ng City Jail. Please don't forget to like and subscribe kung bago sa aking channel. Thank you so much.